Magaan o mabigat man ang iyong dinadala, hayaan mo mga salita ng Diyos ang sa'yo'y gumabay dito sa Salitang Buhay. Interesado ako malaman, on a positive side, anong mga indication ng healthy relationships? Anong mga foundations na kailangan para sabihing healthy naman, maganda, maayos at nakakatulong ang relasyon ko sa isang babae o isang lalaki? Sige. I'll start siguro. Magbibigay ako ng dalawa and then I'll pass it on to Eileen. Sa akin una, communication. Magandang communication between the husband and wife, between the partners. Anong ibig sabihin ng magandang communication? Na-express ng lalaki ang gusto niyang i-express, na-express ng babae ang gusto niyang i-express. Kahit napapadabog, basta nasasabi niya. Nangyayari po yan. At kung, tulad kami ng wife ko, si Reza. Hi Reza, ang aking Miss Universe. Ayan. Nag-aaway pa rin ho kami. Totoo po yan. Nagdi-disagree pa rin ho kami. The thing is, we allow each other na i-express niya. Respeto lang. Ganun ang kanyang iniisip, ganun ang nararamdaman niya. Respeto lang po. At ganun din sa akin. Kung nag-e-express po ako, nire-respeto niya rin po. Not necessarily na nag-a-agree siya, ngunit merong mutual respect na okay, tinatanggap ko kung ano man yung iniisip mo at sinasabi mo. So una, communication. Pangalawa para sa akin is allowing each other or binibigyan ng pagkakataon ang bawat isa na mag-grow. Gumanda ang buhay, financially, emotionally, intellectually, socially, pati sa career. Meron tayong mga mag-asawa na ang lalaki ayaw niyang umangat ang career or ang finances ng babae, hindi po maganda yon. Minsan, it's the other way around. So para sa akin, yung growth, yung relationship, yung marriage ay nandyan para gumanda ang antas ng buhay ninyo as individuals at also bilang mag-asawa. Pero kung maliliit pa yung mga bata, bahagi na rin ng growth as a mother. Na as a mother, personal. Paminsan humihinto ang babae, no? Opo, totoo po yan. Isa pa hong bahagi, bukod po sa motherhood, ay ang spirituality natin. Okay. Both sides. Kung ang lalaki ay nag-guide niya yung family niya, yung wife niya, at yung family na mapalakas ang relationship ng pamilya with our God, that's a good indicator. Growth is my second indicator. Yes. Okay. Magdadagdag ako kasi very similar talaga yung pananaw namin sa marriage and relationships. In terms of growth, idadagdag ko rin na three things should always grow. The husband, the wife, and the relationship. Minsan kasi hindi yun sa bigat, no? hindi ibang growth yun. Okay, so tulad ng sabi ni Brother Edwin, parehong nag-grow, pero at the same time, they're also taking time to grow the relationship. Minsan naman kasi, may mag-partners na nag-grow sila dito sa kabilang bahay, nag-grow yung isa sa kabilang bahay, at napabayaan na yung relationship. Exactly. Especially, I like that you brought up yung kids, na talagang, that's part of building a family. Pero it's really a very good gift to the kids for them to see. It's the best gift to the kids for them to see that their mother and father are showing them what good relationships are all about. Now, in terms of that, kasi paano nag-grow yung together? Paki-explain ng konti. Okay. I mean, yes, anong signs na nag-grow yung mag-asawa together? Do they get stuck together? Ay, hindi they yun. talk together? They pray together? Are these Yes, they pray together, they dream together. Yon. So in terms of, kasi parang, kasi I also teach team building. I do team building dahil nga relationship coach. So teams are also a relationship. I compare that to team building na parang, bakit sa organizations natin, nagti-team building tayo at planning? Dapat sa pamilya at sa mag-asawa, lalong-lalo na sa pamilya at mag-asawa, dapat may team building and planning and growth. Yun yung growth na sinasabi natin na parang may direksyon yung buhay nyo as a family. Kasi ang daming children ngayon and teens. Kaya sila na pupunta talaga sa friends nila
Kasi they don't feel like they really belong to the family and they don't know what the family is all about. Parang walang identity yung family. Kaya mas maganda pag alam nila na parang what do you stand for. In fact, I'm going to go back yung sa mga signs of a healthy relationship para dun sa mga hindi pa nag-aasawa, yung namimili pa lang. Importante, values. Mas importante ang common values kesa yung common likes. Kasi ang good marriage, walang nagsasabi na we are happily married because we both love sushi. Hindi nangyayari yon. Pero if you have the same values, you both care about the important things, yun yung hindi mawawala. So same values and life direction, yung mga kilig, yung itsura, mawawala yun eh. Kahit ano pa itsura niya ngayon, ano itsura ni girl, ano itsura ni guy, magbabago yan. Pero ang values, yung character, yun yung pinaka-importante kasi yun yung pagkatao eh. So, halimbawa, sabi ko, nako, yung mapapangasawa ko, napakamatulungin niya sa kanyang mga magulang. Hindi niya pinababayaan. These are values na nakikita mo na. These no? are values. Na, and kung match yun sa'yo, ibig sabihin, yun ang tunay na compatibility. Kasi if you both value family, you both value your aging parents. So, yun. Idagdag ko rin kay Eileen, ano? Ang ganda ng discussion natin. Meron kaming tinatawag na 60-year test. May mga boyfriend-girlfriend na pumapasok sa relationship tapos ang isip nila ay pag nag-asawa kami, magbabago na siya. Sa akin, bago pa mag-asawa, tatanungin mo na, itong taong to na kajowa ko, kaya kung ano siya ngayon, kung ganyan pa rin siya hanggang 60 years from now, mamahalin ko pa ba siya? Will I accept the person as is where is even after 60 years? Dahil kung meron siyang katangian na, ay sana baguhin mo yan after marriage, baguhin mo yan, or after 5 years, baguhin mo yan, meron kang, tulad ng sinabi ni Eileen, meron kang false expectation na kailangan niyang baguhin. At ang makakapagbago lang nun ay yung tao mismo. Hindi ikaw ang makakapagbago. Madi-disappoint ka kung hindi nagbago. So the test is, 60 years from now, kung ganyan pa rin siya, okay ka pa rin ba? Will you still accept that relationship? Pero parang hirap naman lumayo kapag na affectionately ka na drawn, di rin makabitaw eh. Di ba yung mga young couples na ang hirap mo ng bitawan, mahal mo na rin, pero meron kang ganun expectation na yung parang susugal ka na rin. What do you think about it? Okay. Yung alam mo, gusto mo magbago pero hindi mo rin kakayanin, pero malaki rin yung yung feel mo, emotionally, tagal nyo na rin magkasama. Actually, what to do with it? Actually, Father, may mga pinapayuhan akong mga ganyan. In fact, may mga lumalapit sa akin, mga kaibigan. Sawang-sawa na sila dun sa kaibigan nila. Dahil yung may mga, alam mo, lahat tayo may kakilalang ganun na parang paulit-ulit nila yung problema sa relationship. Nakakasawa rin sa counseling yan. Yes. Okay. Ang pinapayo ko sa mga ganyan, kasi ang problema sa maraming tao, nagko-confuse sila sa love, sa definition nila ng love. And our church has very clear definitions. Iba ang agape love sa romantic love. Kasi minsan may mga tinatanong ako, sasabihin niya, mahal ko siya, Coach Eileen eh. And then, pero pag titingnan mo parang, nag-games lang si lalaki, walang trabaho, siya yung nagpapaaral. So sinasabi ko kay girl, ano ba hinahanap mo? Boyfriend or outreach program? Kasi kung outreach program, marami po tayo niyan. Pero ang boyfriend, kailangan partner in every sense of the way. Kasi sinasabi ko, and then sasabihan ako, di ba coach, we should love as Jesus loves. Wow. May ganun pa. Di sinasabi ko ngayon, girl, si Mother Teresa, hindi niya pinapakasalan na bino-boyfriend yung mga kinukup-kup nila, di ba? So, iba ang love na ganon. So, you have to distinguish. So, kung parang project na yan at outreach program, hindi partner ang hinahanap. And maraming pwedeng pagbigyan ng ganyang outreach program. Magaan o mabigat man ang iyong dinadala, hayaan mga salita ng Diyos ang sayo'y gumabay dito sa Salitang Buhay.